Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 27, 2024. Asahan nga po natin na makakaranas ng mga biglaang pagulan pa rin dito sa may parte ng Zamboanga Peninsula at meron pong tsansa ng pag-ulan dito nga sa may parte naman ng extreme northern Luzon. At ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, yung minomonitor nga natin posibleng sama ng panahon ay stable pa rin pero nagkakaroon nga ito ng mga pagbabago. At dito naman sa ating rain map animation, asahan pa rin po natin na magkakaroon ng tsansa ng pagulan mamayang alas 10 ng umaga dito nga po sa may western section ng Mindanao at maging dito nga po sa ilang bahagi ng Visayas at ang eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Dito naman po sa may parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, Palawan at ng Luzon, asahan nga natin mainit at malinsangan po yung ating lagay ng panahon. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, asahan natin magkakaroon ng mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Mindanao. May mga chance rin po ng mga scattered rain shower dito sa may parte ng Ilocos Region, dito sa may Bicol Region, Mindoro Provinces, ilang bahagi ng Visayas. Pero pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po asahan natin may chance pa rin ng mga pag-ulan sa parte ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po April 28, asahan po natin may chance pa rin ng mga posibleng biglaang pagulan sa may parte ng Mindanao. At pagdating naman po ng April 29, asahan natin mataas ang tsansa ng mga posibilidad na pagulan sa parte pa rin po yan ng Mindanao. Pagdating naman po ng April 30, bababa naman po yung posibilidad ng mga pagulan sa ating bansa. At pagdating naman po ng May 1, magkakaroon tayo ng possible low pressure area dito naman po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito po ay mababa ang tsansa na maging bagyo at posibleng malusaw din agad. By May 2, asahan pa rin po natin na malinsangan ang lagay ng ating panahon at pagdating naman po ng May 3, dito mapapansin natin na may makakapal na kaulapan at posibleng magkaroon ulit tayo dito ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman po ng May 4, dito naman po magkakaroon tayo ng low pressure area. Ito na nga po yung minomonitor natin. At pagdating naman po ng May 5, dito nga po ay ito medyo nasisira yung kanyang sirkulasyon dahil nga merong dalawang bagyo dito sa may parting baba nitong low pressure area. At pagdating naman po ng May 6, dito po May 6, yung kanyang sirkulasyon ay mas lumalaki. Ito po yung i-monitor pa natin kung ano pa nga ba yung mga posibilidad na pagbabago nitong sama ng panahon na ating minomonitor. Sa ngayon nga po, medyo bumaba ang tsansa niyan. Nasa 50% na lamang po kung kahapon nga po at nung isang araw ay nasa 55 to 60% yung tsansa niya na mag-iisang bagyo at makaapekto sa ating bansa. Sa ngayon nga po, bumaba pa po yan. Dahil nga, ulitin natin malayo pa nga po ito at ito po'y advanced prediction lamang, marami pa pong posibilidad na magbago. Kaya manatili tayong tumutok dito nga po sa ating advanced weather forecast para ma-monitor nga po natin kung ano nga ba yung mga posibilidad na magiging senaryo nitong sama ng panahon na nakikita natin ngayon sa ating advanced weather forecast, kung ito po ba tuloy-tuloy na makaka-apekto sa ating bansa or tuluyang malulusaw o masisira at hindi na makaka-apekto sa ating bansa. Inulit ko po, mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.